Magandang gabi sa inyong lahat. Isa rin akong masugid mong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari sa aking ama. Matagal na panahon ang nakaraan. Maliit pa po kami noon at sa pagkakatanda ko ay nasa mga grade 2 pa lamang po ako. Siya nga pala, tawagin na lang po ninyo akong Leo at nakatira ako dito sa Aklan. Yung aking ama naman ay pangalanan po nating Raul. Yung tatay ko ay isang magtotroso at siya rin po yung nagbebenta ng mga tabla sa mga hardware o kung hindi man ay sa mga taong nangangailangan. Kadalasan din may nakikipagtransaksyon sa kanya at kapag ganoon, nagtotroso po siya at saka pinuputol yon base na rin sa kung ano man yung sukat na kailangan ng bibili. Isang pagkakataon po noon, dahil marami-rami yung kakailanganin ng bibili ng tabla kay tatay, nagpasya nga siyang gawing alala yung kanyang pinsan. Pero hindi maalam sa paggamit ng chainsaw. Itong tito ko, kaya't siya na lang nga yung nagpupwesto ng mga tabla para hindi mahirapan yung tatay ko. Sa unang araw nila, naging maayos naman daw yung kanilang trabaho. Ngunit pagdating ng ikalawang araw, hindi inakala ni tatay na may hindi magandang mangyayari. Dahil iinom daw muna noon si tatay ng tubig, sinabihan niya ang kanyang pinsan na hawakan muna yung chainsaw. Nakapatay naman daw yung makina noon. Pero noong uminom na nga yung tatay ko, hindi niya inaakala na hihilahin daw ni tito yung starter ng chainsaw. Sisitahin pa raw sana niya ito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog daw yung takip ng boteng iniinuman ng tatay ko. At bago pa man niya pulutin yung takip ng bote, sinita pa raw niya si tito. Napatayin na nga yung chainsaw. Inakala ng aking ama na gagawin yun ng kanyang pinsan. Kaya't pinulot nga niya yung takip ng iniinuman niyang tubig. Subalit mali siya ng paniniwala. Dahil nataranta daw yung tsuhin ko. At sa halip na matigil yung pagpapaandar nun, muntikan pa raw niya yung mabitawan. At sa kasamaang palad noon, nahagip po ng kadena ng chainsaw yung tatay ko. Kahit na may sugat man, minadali ng aking ama, napatayin na nga yun. Todo naman noon nang hingi ng tawad yung tito ko. Kaya't hindi na lang siya pinagalitan ng aking ama sa kanyang katangahan. Dahil nga sa nangyari, tumigil sa ginagawa niya yung tatay ko. At agad na tumungo sa pinakamalapit na ospital para ipagamot at ipatahi ang kanyang sugat. Awang-awa po kami noon sa kanya dahil maliban sa malalim yung kanyang naging sugat, alam namin na hindi siya makapagtrabaho ng ilang buwan dahil doon. Pagka-uwi pa lang ni tatay sa aming bahay, amoy na amoy kagad namin yung lansa ng kanyang dugo. Hindi namin inaakala na dahil nga sa kanyang sugat, ay babalik-balikan kami ng aswang. Katatapos pa lang ni tatay na hugasan ng tubig nang pinakulo ang dahon ng bayabas ang kanyang sugat. Nang makarinig po kami noon ng mahinang paghuni ng tiktik. Sa aking pagkakatanda, nasa mga 8:00 pa lang po yun ng gabi. Hahayaan na lang nga sana ni tatay yung ingay na yon. Pero bigla ang nakaramdam ng sobrang kirot ng kanyang sugat yung tatay ko noon. Ayon sa kanya, parang kinakalikot daw ng daliri. At naghahalo daw yung hapdi at kiliti na kanyang nararamdaman. Parang maiihi na raw po siya noon, kaya't napamura nga siya ng malakas. Ilang ulit na nagmura noon yung tatay ko at nang akmang tatayo na nga ito para umihi, may kumalampag sa bubong na parang nais po itong tuklapin. Dahil batid ng aking ama na marahil ay siya nga yung pinupuntirya ng aswang. Nagbanta siya at sinabi nito na kapag hindi umalis yung aswang sa ibabaw ng bubong namin, ay humanda ito at baka mapatay niya. Sinabi pa nga nito na magkakilala sila at hindi raw dapat tumatalon ng kakilala yung isang aswang kung ayaw niyang maibulgar.
Pagkatapos sabihin niyo ng aking ama, nakarinig na lang po kami noon ng malakas na pagaspas ng pakpak na papalayo. Noong wala na nga yung nilalang, nagkatitigan na lang po sila ni nanay. Napawika na lamang yung aking ina na marahil ay nabanguhan yung aswang sa sugat ng tatay ko dahil napakalansang araw nito. Napailing naman yung tatay ko noon at napawika na kapag gumaling ito ay humanda yung kung sino mang pinaghinalaan niyang bumisita sa kanya na aswang. Magmula noon, gabi-gabi na nga pong merong bumibisita sa aming bahay. Kung hindi pusa ng yaw sa labas, paniki naman na parang lumalapag lang sa aming bubungan. Wala namang ni isa sa amin yung lumalabas dahil sa takot na baka makasagupa namin yung aswang na yon. Isang gabi, tulog na po sana kaming lahat noon nang biglaan kaming malimpungatan dahil sa malakas na kalabog sa bubong. Isang beses lang po yon na parang may kung anong lumapag doon na kung anumang nilalang. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin na sama-sama kaming natutulog sa iisang banig dahil iisa lang din po noon yung kwarto ng aming bahay. Noon din, nakaamoy po kami ng sobrang lansang amoy. Alam naming lahat na hindi yun nagmumula sa sugat ng tatay ko dahil halos mas matindi nga po yung amoy nun. Magsasalita na sana kami noon pero sumenyas po yung tatay ko na huwag kaming maingay. Ilang minuto pa nga yung nakaraan, dinig namin na parang kinakaskas po yung bubong at parang nais po nitong tuklapin. Ngunit dahil medyo bago pa naman yon, nahirapan yung kung anumang nilalang sa pagsira doon. Noong naisip marahil nito na mukhang mahihirapan siya, itinigil nga po nito yung kanyang ginagawa. Kahit na hindi siya kumakaskas sa bubungan, batid namin na naririyan pa rin po ito dahil may naririnig pa rin kaming mahinang paghuni ng tiktik at saka may naulinigan na kaming ingay na parang sumisinghot. Habang nasa ganong sitwasyon, napangiwi po yung tatay ko noon dahil kumikirot daw yung kanyang sugat. Malabo namang masagi po namin yon dahil nasa pinakagilid na nga po siya ng aming banig. Walang ano-ano. Lahat kami napatitig sa isang dingding. May kumalabog po kasi ng malakas doon na parang nais po yung sirain. At dahil sa matinding takot noon, napaiyak na po yung nakababata kong kapatid. At dahil umiiyak nga po ito ng umiiyak, doon na nga naglakas loob yung tatay ko na magwika. Kung ano man yung pakay mo rito, umalis ka na lang. Nakakaistorbo ka na. Wika pa nga ng tatay ko noon at pagkatapos niyang sabihin yon, pinalo nga niya yung dingding gamit yung kabilang kamay nito. At pagkatapos gawin yun ng tatay ko, humuni po yung aswang at sa palagay namin, itinatapat po nito yung kanyang bibig sa may dingding. Naririnig rin po namin na parang kinukot-kot po nito yung dingding. Nagawa lamang sa plywood at parang nais niya po talagang butasin. Dahil hindi pa rin yun tumigil, bumangon na nga yung aking ama. Binuksan niya yung ilaw tsaka kinuha ang kanyang itak. Panay po yung kanyang pagmumura noon nang lumabas siya habang kami naman ay nagsiksikan sa gilid. Pagkalabas nga ni tatay ay doon nga siya napasigaw. May nakita raw kasi siyang isang itim na tao na may mahabang kuko at nagbabagang mga mata. Kinukot-kot daw po nito yung aming dingding habang sinusubukang palusutin ang kanyang dila. Nang mapansin naman niya yung tatay ko, tumakbo raw yun ng mabilis at hindi na nga nakita pa kung saan ba talaga yun tumungo. Noon din, bumalik nga sa loob yung tatay ko at dahil alam niya na marahil ay babalik pa yung aswang ng gabing yon, gumawa na lang po siya ng siga at nilagyan po niya ng asin at saka sili yung apoy. Matapos po niyang gawin yon, ay bumalik na rin siya sa loob at niyaya niya kaming matulog.
Ipinangako naman po nito na hindi na babalik yung aswang na iyon dahil daw sa takot. Nakatulog nga kami noon. At sa kabutihang palad ay hindi na kami muli pang binulabog ng naturang nilalang. Makalipas po yung ilang araw, hindi na rin nakabalik yung aswang na iyon. At inakala nga namin na tatantanan na po niya yung tatay ko dahil malapit na ring maghilom yung sugat nito. Bandang 11:00 po yun ng gabi nang magising yung tatay ko. Nakalimutan daw kasi niya ang uminom ng kanyang gamot. Kaya't nararamdaman nga niya yung hapdi pa rin ng kanyang sugat. Bumangon siya noon at tumungo sa may kusina upang makainom ng gamot. Saktong pagdating nga niya doon, nagulat siya dahil sa hindi niya inaasahan. May isang pusang kulay itim ang lumundag sa kanya. Tinamaan siya sa kanyang braso dahil doon, kaya't muli ngang dumugo ang kanyang sugat. Noong hahanapin sana niya yung pusa para paluin ay hindi na nga niya ito mahanap. Noon lang daw napagtanto ng tatay ko na dayo lang yung pusang yon dahil hindi naman daw yun yung kulay ng aming pusa. Isa pa nga sa kanyang pinagtataka noon ay kung bakit nang narinig nga niyang muli yung iyaw ng pusang yon ay nasa ilalim na po ng silong ng aming bahay na parang napakabilis nga nung kumilos. Magkahalong galit at pagtataka yung naramdaman ng tatay ko noon, kaya't sa halip na unahin sa pag-atupag yung dumudugo niyang sugat, inuna na lang nga niya na ilawan yung silong. Ngunit nang gawin nga po niya yon, nawala rin agad yung huni ng pusa na kanyang naririnig. Hindi pa man inaalis ni tatay yung pag-ilaw doon sa silong, narinig nga niya na bigla na namang may ngumiyaw, pero sa pagkakataong yon ay nasa ibabaw na nga ng bubungan. Habang humuhuni daw yon, naramdaman ng aking ama na parang lalo pang humahapdi yung kanyang sugat. At dahil doon, nagpasya na nga siyang linisin yon at gamutin. Habang ramdam kasi niya yung kirot nun, lalo pang dumarami yung dugo nito, kaya't nabahala na nga po siya noon. Nasa kalagitnaan siya ng paggamot ng kanyang sugat nang mapansin niya na parang mas lumalala pa nga po ito. Sa unang pagtitig daw kasi ay parang humihilom na rin yon. Ngunit nung linisin nga niya yon, doon nga niya napansin na parang nabubulok na nga yung paligid nun at parang unti-unting nabubutas. Ayon pa kay tatay, parang sumisidhi rin daw yung kanyang baho na naaamoy mula roon. Wala na nga siyang nagawa. Dahil nais naman niyang gumaling kaagad yung kanyang sugat, tiniis nga niya yung kirot habang ito ay nililinis at ginagamot. Matapos niyang gawin yung bagay na iyon, napagpasyahan na sana niyang bumalik sa silid para matulog. Hindi na lang sana niya papansinin yung kanyang mga naririnig. Subalit may narinig siyang yaw na palagay niya ay nasa loob lang naman ng kusina o kung hindi man ay malapit lang doon. Iniisip ni tatay na ang pusa namin yon pero nakita niya itong natutulog sa ilalim ng mesa. Inakala ng tatay ko na simpleng pusa lamang yun nung una. Kinukumbinsi pa rin ng tatay ko na kung ano lang yon. Pero noong mapansin niyang muling kumikirot yung kakagamot lang niyang sugat, doon na nga siya napamura ng malakas noon. Napatitig siya sa bintana at nakita niyang bahagya pa lang nakaawang yung panaranon. Mabilis siyang lumapit doon, subalit saktong pagkahawak niya at sana itutulak na nga niya ang panara ng bintana, may isang malaki at maitim na pusa ang kumalmot sa kanyang braso. Mabuti na nga lang at hindi yun yung braso niyang merong sugat. Dahil nga sa takot naman ng tatay ko noon, mabilis niyang hinablot yung pusa at hinila papasok sa kusina. Ibabalibag daw sana niya yon at ibabagsak sa sahig. Pero nagulat siya at hindi inaasahan yung bigat nito. Sa kadahilanang yon, hindi nga niya nagawa yung kanyang plano at nabitawan raw po niya ito. Dahil alam ng tatay ko na hindi yun ordinaryo, mabilis na nga niyang kinuha yung itak na nasa may tabi lamang ng haligi. At akmang tatagay na nga sana niya yon sa hindi niya matukoy na rason, ay mabilis raw yung nawala. Nagpalinga-linga siya
At nang maisip niyang baka tuluyan na nga rin yung pumasok sa aming kwarto. At kami pa yung pagdiskitahan nito, nagmadali nga siyang pumunta sa aming kwarto. Ilang minutong nakatayo yung tatay ko noon sa may tapat ng pintuan. At nang wala siyang narinig na kahit anumang ingay sa loob ng aming kwarto, bumalik nga siya sa kusina. Sisigaw pa raw sana siya noon at kukunin yung atensyon ng aswang. Subalit sa isang pagkisap lamang ng kanyang mata, may nakita siyang isang anino na mabilis na lumundag sa may bintana palabas ng aming bahay. Sinilip na lang yun ni tatay at nang makarinig siya ng kaluskos na papalayo, doon na nga niya naisip na baka tuluyan ng umalis yung aswang na yon. Noon din, isinara nga ni tatay ng mabuti yung bintana. Siniguro niyang hindi yun mabubuksan mula sa labas ng kahit sino man. At pagkatapos nun, ay bumalik na rin siya sa kwarto. Saktong pagkapasok nga niya, agad naman po kaming nagising. Lalo pa kaming kinalabutan noon nang sabihin ni nanay na nagising daw siya nang bumangon yung tatay ko pero hindi raw siya makagalaw sa kung anumang dahilan. Alam daw ni nanay na inaaswang na naman daw yung tatay ko noon at naisa na niya itong tulungan. Pero yun pa nga yung nangyari. Kaya't nagmatsyag na lamang siya sa paligid. Noong gabing yon, parehong hindi nakatulog yung nanay at tatay ko. Nagbantay nga sila sa paligid dahil baka muling bumalik daw yung aswang na yon. Pero sa kabutihang palad naman po, hindi na rin bumalik yon. At upang hindi na kami aswangin, nagpasya nga yung tatay ko na maglagay ng baging ng makabuhay sa kanyang tabi. Pati na rin sa mga bintana at pinto. Pinapahid rin po niya yon sa kanyang palad at talampakan. Yun daw po yung nakuha niyang pamamaraan sa kanyang ama, kaya't ginawa rin niya. Magmula noon hanggang sa tuluyan na ngang gumaling yung sugat ng tatay ko, wala na ring aswang na nagtangkang lumapit sa amin. Kung meron man, ay hindi na po namin naramdaman o baka dahil natakot na rin at hindi na rin makapasok sa bahay dahil sa mga pangontrang aming nilagay. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.